Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Sana po ligtas po tayo sa napakalakas na bagyo na nagdaan po sa atin mga kababayan. Ito po, maibalita po tayo mga tambay, ang kaganapan po na iniwang pinsala po ng bagyong si Juan, mga kabayan. Katulad po sa matinding pinsala po sa Catanduanes. At syempre po, may okay naman po ang sinasabi po kahit po marami na pinsala rin po sa Aurora, ay zero casualty naman po ang Aurora mga tambay. At syempre pag-usapan din po natin ang kalat na kalat po ngayon, pinag-uusapan po sa social media, ang pahayag po ni BBM na hindi daw po siya nakakatulog mga tambay. Bakit kaya siya hindi daw nakakatulog? Hindi kaya ito sanhi ng sobra-sobrang paggamit ng pulburon at sobra-sobrang pag-inom ng coke? Kaya hindi po nakakatulog. Kaya mga kababayan, ito po mga tambay, tingnan po natin. Yan po yung kumakalat po ngayon sa social media na sinasabi po ni BBM na hindi talaga ako makatulog. Paano tayo nagkaganito? Ano po ang sabi niya? Bakit daw nagkaganon? Ang sabi po ni BBM, hindi na makatulog dahil sa umano'y nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Yan po mga katambay. Hindi raw po siya makatulog. Bakit daw po nagkaganito? Sino po ba Pangulo? Yun po ang tanong natin. Ang Pangulo po ba si Kamanong? Bakit po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po tayo nakakarinig ng ganyan? Bakit? Parang inamin mo na ikaw ay weak. Mahina ka bang presidente? At masyado kang apektado? Hindi po ba? Kasi mahirap po kasi yung konsensya. Kasi mahirap pong kalaban ng konsensya eh. Lalo-lalo na kung napakarami mo nang ginawang kasalanan sa taong bayan. At lalo-lalo pa yung kasalanan mo sa pamilya Duterte. Yung sinasabi mong unity team, nasaan na ang pinagmamalaking mong unity team na magkakaisa ang bawat partido at bawat Pilipino? Ano ang ginawa mo? May unity team ka ba? At ano ang ginawa mo sa Pilipinas? Puro ikaw na mismo ang nagsasabi na bakit nagkaganito dahil sa korupsyon. Sino may gawa? Halos lahat ngayon majority kaalyado mo. Hindi po ba mga kabayan? At syempre po, bago po tayo magkomentuhan, pakinggan po muna natin mga tambay ang matinding pinsala po at panurin natin ang iniwan po na pinsala po sa Catanduanes mga kababayan. Pakinggan po natin panurin. Nagdulot ng malawakang baha ang bagyo Ito po, i-set up ko lang po. sa ilang barangay ng Virac, kabilang ang Gugon Sentro, Danicop, Monwok sa SIB at Lanao. Sa bayan ng Pandan, nasira ang ilang bahay sa barangay Baldok dahil sa storm surge. Sa San Miguel, lubog sa tubig ang barangay District 3 kung saan bubong na lamang ng mga bahay ang nakikita matapos umapaw ang Sulong at Bato River. Sa Karamuran, nasira rin ang mga bahay sa barangay Tubli dahil sa storm surge. Dahil sa malawakang brownout sa lalawigan, nahirapan ang lokal na pamahalaan na makuha ang kabuuang detalye mula sa 11 bayan ng probinsya. Matindi ang tinamong pinsala ng Catanduanes sa hagupit ng Super Typhoon Uwan o Fongwong. Itinaas sa wind signal number 5 sa lalawigan matapos maglandfall ang bagyo na may malakas na hangin at ulan. Bukod sa mga bahay ng residente, nasira rin ang mga estruktura sa baybayin. Patuloy ding nakararanas ng malawakang brownout at problema sa komunikasyon ang ilang bayan gaya ng Viga at San Miguel. Samantala, patuloy namang nagpapatupad ng assessment at relief operations ang mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasabay ng paghikayat sa mga residente na manatili sa mga evacuation center hanggang sa tuluyang humupa ang panahon. Sa ngayon, umabot sa 98,394 ang total affected population sa lalawigan ng Catanduanes. 19,446 individuals sa mga ito ang inilikas sa mga evacuation center at 57,343 naman ang pansamantalang nakipanuluyan sa kanilang kapitbahay na may maayos na bahay, habang 21,605 naman ang non-internally displaced person. Nakapagtala din ng casualty mula sa bayan ng Viga na kinilalang isang government employee.
Dan Hersalia, UNTV News at Yan po mga tambay. Siyempre po nalulungkot po tayo na napakalaking pinsala po ang nangyari po sa Catanduanes, mga kabayan. Nakakalungkot po. At ito naman po ang zero casualty naman daw po sa Aurora. Painggan po natin, panoorin mga tambay, sa Dinalungan, Aurora. Setup ko lang po mga kabayan. Why does Grandma's tummy look pregnant? 32 years as a literal poop surgeon, and people still don't believe me when I tell them this. Even if you poop ulan na nararanasan po dyan po sa Marikina City. Samantala, dako muna tayo dito sa Dinalungan, Aurora, isa po sa mga unang lugar kung saan po ay naglandfall itong si Bagyong Uwan. At kumustahin natin ang sitwasyon dyan. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Mayor RV D-Boy Vargas ng Dinalungan, Aurora. Mayor, good morning po. Jade at Admar po inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes po, sir. Good morning po sa inyong lahat. Yes, Mayor. Tagapakinig natin. Opo, kumusta po yung sitwasyon po ninyo ngayon dyan, Mayor? Ngayon po, sir, yun, medyo humina na yung bagyo kasi as 2 a.m. In the morning yun, medyo konti na lang din. Ngayon po, yung ibang evacuees, hindi na rin maiwasan na umuwi sila. Pero halos pa na rin po, medyo ayos na yung panahon natin ngayon dito sa bayan namin. Opo, gaano ho ba kalawak ang epekto nitong si Bagyong Uwan dyan po sa inyo pong nasasakupan? Sir, dahil Dinalungan po talagang naapektuhan kasi sa sobrang lakas ng hangin. Pero ang kagandahan nga lang hindi ganun kalakas yung ulan. Kasi may area kami dito sa Barangay Simbahan na talagang pag malakas ang ulan is talagang lakas ng tubig and then maraming naapektuhang mga kabahayan ho doon sa area na yun. Ano karami po, Mayor, yung mga kabahayan, mga infrastruktura pong nasira kung meron man dahil nga po dito sa Bagyong Uwan? As per po dito sa sa team na nagbigay sa akin ng info kanina, yung sa coastal area, yung mga light material na tanggalan, may nabuwal na bahay. Pero so far sir, kasi may response na plastering team ang ginawa natin dito sa bayan natin. So, nag-iikot pa po sila hanggang ngayon kasi kanina hindi po pa sila pinalabas kasi sobrang malakas pa yung hangin. So, after 30 minutes or 1 hour, makuha ko na yung talagang kung ilan, kung passable na yung daan at kung may mga talagang nasira mga kabahayan dito sa bayan ho namin. As of now po, wala pa talaga yung final data kasi kaalis lang po ng team dito. Yung ating mga kababayan na nagsilikas dahil nga po dito sa Bagyong Uwan, kumusta naman po at gaano po karami? Kahapon po yung mga nag-evacuate sa ating mga evacuation center, ang individuals is 4,333. And then yung sa inside po ng evacuation center natin, 1,907. Bali, yung inside and out na mga evacuees po natin, yun po yung nasa 4,333, sir. Oo, at sa ngayon ay inaabisahan na ba silang bumalik sa kanilang mga tahanan, Mayor? Apo, dito po sa aming municipality na which is ito yung ginawa na evacuation center ng Barangay Zone 1, mayroon pa pong mga mangilan-ngilan na hindi pa umuwi. Tinihintay yung service kasi po pwede na rin po silang pauwi kaya nagbigay na ako talaga ng salita na pwede na silang umuwi para ma-check na nila yung mga kabahayan nila. At the same time, sir, binigay na rin natin yung mga food packs para nang sa ganun may pag-umpisa na sila pangkain. Opo, pero may mga lugar ho ba dyan sa inyo pong sa Dinalungan na medyo bahain talaga, Mayor? High risk po sa mga pagbaha o may mga landslide po kayo na itatala? Ngayon, sir, merong area sa amin na talagang binabaha pero hindi pa naman talaga dinadaanan yung kabahayan. So dahil nga wala pang flood control kasi yung area na yon kasi yung dating mga ilog po kasi bumabalik doon sa dating lang dinadaanan. So may mga malalapit na kabahayan pero so far wala pa naman pong dito yung pangyayari sa bayan namin na talagang binaha pa po. Wala pa naman po, sir. Opo. At kung ikukumpara mo sa mga nagdaang mga bagyo, Mayor, gaano ba po hindi mo bang yung maisalarawan, gaano kalakas itong Bagyong Uwan na naranasan po ninyo dito sa lugar? Sir, base sa ma-explain ko yung nakaraang pipito, so dito kasi po sa Uwan,
medyo mataas yung hangin niya. And then kasi po sa Pipito talagang napakababaho nun. So yung affected dito lang ho sa mismong poblasyon is hindi ho ganun katindi sa nangyari sa pangyayari ng Pipito po. Po. At maaga po kayong nakapag-advise at maaga po yung pagpapalikas po ninyo sa mga kababayan natin, lalo na po doon sa mga lugar na possible pong maapektuhan ng matindi ng bagyong uwan. At so far, may mga naitala ho ba tayo mga casualties o wala? Sa ngayon po, as per sa barangay, at kasi may radio kami, ngayon po naman, ang kagandahan sa awa ng Diyos, wala pa hong naitatalang casualty at hopefully, wala ho. So kasi hindi pa po kami natatawagan yung which is naka-isolate sa amin na barangay. Pero as per MDR ho, wala naman hong casualty sa pangyayari po ngayon. Po, bago ko lipas sa kay Partner Admar, meron ho ba ang mga personal Yan po mga tambay, salamat po sa Diyos. Siyempre po, wala po sa ngayon sa Aurora mga tambay, doon po sa kanilang syudad. Ang sinasabi po meron pong namatay. At yung sinasabi nga po, mas malakas po pala yung kay Pipito. Dahil yung kay Pipito raw po, nakaraang bagyong Pipito, di ba? Yung napakalakas na sinasabing Pipito, ay mababa yung sinasabing hangin. Yung si Juan ay mataas ang hangin. Pero napakalakas siyempre po mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang mga ilang kaganapan po sa ating bansa. Ang nakita po natin at napanood na matindi po ang pinsala na naiwan po sa Catanduanes, mga kababayan. At ganun din po, malaki rin naman po ang damage sa Aurora. Kaya lang po mga kabayan, talagang tiis-tiis po tayo. At intayin po natin ang mga tulong. Sana po dumating po ng dumating. Bumuhos po sana ang tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan po ng bagyong Juan, mga kababayan. Sana po loobin. At kayo naman po pinagdadasal po namin na kayo po makaligtas at nasa maayos na kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, yung sinasabi nga po natin na kalat na kalat po at pinag-uusapan sa social media rin na yung hindi po pagtulog o hindi nakakatulog na maayos o hindi makatulog ang si BBM dahil daw po nagtatanong siya. Hindi natin malaman kung sino po tinatanong niya. Sino kaya tinatanong niya? Kasi nung mga nakaraang pahayag mga kabayan ay lagi raw po niya nakakausap ang tatay niya. Hindi po ba? Nag-uusap daw siya ng tatay niya at nagpapayo pa ang tatay niya sa kanya. Hindi po ba mga kabayan? Hindi po ba? Nung mga nakaraang pahayag niya, tatawa-tawa pa nga siya dahil nga para daw siyang iniinsulto pa ng tatay niya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At yung mga gabinete ng matandang Marcos Sr. ay nakakausap din po niya, mga kababayan. At paano ka naman makakatulog? Hindi po ba mga kababayan? Hindi kaya tayo pinagluloko lang. Hindi kaya tayo pinagluloko lang kung itong kumakalat na ito sa social media na pahayag niya hindi raw siya makakatulog. Paano ka makakatulog? Nung nakaraang bagyo nga, nagpa-party kayo. 'Di ba? Nagpa-party kayo sa Malacanang 'Di ba? Sanay na sanay kayo sa party, umano. Hindi ka talaga makakatulog. Party, inaabot ng madaling araw yan. Lalo-lalo na kung kargado ka pa ng pulburon umano at ng coke. Talaga walang tulugan yan. Hindi po ba mga kabayan? Kaya nga, ano po ba ito? Isa po ba itong drama? Mga kabayan, o pinagluloko lang ang mga Pilipino na nagpapaawa effect na akala mo wala siyang kasalanan? Sanay na sanay yatang maghugas umano ng kamay si BBM na akala mo walang alam at walang kinalaman sa korupsyon, samantalang siya mismo ipinagmamalaki niya, mga bayan, pinagmamalaki niya lahat, lalong-lalo po gagawa ng budget. Ano sinasabi niya? Pinag-aaralan niya mabuti, binabasa niyang mabuti ang ginagawang budgeting, lalong-lalo po ng House of Representatives. Binabasa niya isa-isa. Hindi po ba? Tapos ngayon, para ka walang kaalam-alam at nagtatanong ka bakit nagkaganito ang bansa.
na malawak ang korupsyon. Katarantaduhan yan. Di ang lumalabas yan ay puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo sa amin, sa taong bayan, na akala mo kay husay-husay mo. Tapos pagkapalpak na at puro korupsyon na ikaw ang may accountability sa lahat. Ngayon, para ka naguhugas kamay na parang sinisisi mo pa ang taong bayan at nagtatanong ka pa bakit nagkaganito ang gobyerno mo. Ganun po ba mga bayan? At hindi ka makatulog. Tapos makikita ng taong bayan, panay ang party-party nyo. Nababalitaan ng taong bayan, pa-party-party kayo. Ang hilig-hilig nyo mag-party. At may darating na naman yatang party. Hindi po ba? At sikat na naman yata ang magpa-party sa inyo. Sikat na naman. Hindi po ba? Dahil sunod-sunod yan Nung mag-birthday ka nga lang, di ba? Party na naman. Hindi po ba? Halos lahat ang party nyo Tapos ngayon, isasabihin mo sa taong bayan, hindi ka makatulog. Hindi po ba mga tambay? Parang napakalabo na sa sabaw ng pusit yan. BBM, yung mga pinagsasabi mo na hindi ka makatulog. Tanggap na tanggap mo nga nangyayari yata sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga, yung sinasabi nga ng taong bayan di ba? Ano sinasabi? May Pangulo pa ba ang Pilipinas? Nasaan ang Pangulo? Di ba? Kaya nga lagi ka kinu-question Katulad nung yung tulong na binigay mo sa Cebu, 5,000 hanggang 10,000. Samantalang yung binigay nyo ng departamento ng DPWH, ng DSWD, yung nakuha doon sa Ibornal, 80,000 ang binigay nyo. Samantalang doon sa naapektuhan ng bagyo at paglubog sa baha, 5,000, 10,000 lang ibinibigay nyo. Hindi po ba? Hindi po ba insulto yun? Yung lumabas sa Imbornal, 80,000. Tapos yung nasiraan ng tahanan, napakaraming ari-arian nasira. Ang makukuha mo lang tulong, 5,000. Ano yun? Parang kulungan ng aso, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan natin ano po sinasabi ng mga kababayan natin? Yung daw kasing lumabas do sa Imbornal, ano daw po yun? Gumagamit daw po ng pulburon, kaya malaki daw binigay. Yun daw po ay addictus, mga kababayan. Kaya natawa po inyong lingkod. Pagka daw addictus, malaki raw binibigay ninyo. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun, Mr. President? Pagka addictus, malaki binibigay? Pagka matino, at talagang naghihirap ang taong bayan, hanggang 5,000 lang. At pati ang isang damukal na ayuda, nawala na. Samantalang nung panahon na walang kalamidad, panay kayo pamigay na ayuda. Ngayon, nasaan na ang mga ayuda? At nasaan na rin ang napakaraming senador. 4 na senador pa lang ang nakikita namin. Doon sa Cebu, wala pa yung iba. At lalong-lalo, hindi namin nakikita ang isang damukal na mga congressman. Ang isang damukal na congressman ay wala kami nakikita. Hindi po ba? Tanging ang nakikita lang namin nagpupursige na nagbibigay na ayuda puro sa Mindanao. Sa Mindanao. At yung iba sa Bisaya. Nakita nyo po Mindanao, lalong-lalo ang Davao City. Mga kabayan, kahit hindi nagpupunta ron yung ibang politiko ng Mindanao, pero nahandun yung kanilang tulong, dire-diretsong binibigay po sa Cebu, mga kababayan. Nakita nyo po, nakakatulog yung mga tao ron. At yung nasa Mindanao, natutulog yon. Hindi katulad ng Pangulo raw, hindi nakakatulog. Dahil lagi yatang nasa party, mga kabayan. Kaya nga po itong Pangulo na ito, mga tambay, ay nasasabi ang weak. Napakahina. At itong Pangulo na ito, mga kabayan, pag wala na po sa kapangyarihan ito, at hindi na po Pangulo ito, sa tingin nyo, walang kasong bubunuin ito, mga kabayan. Sa tingin nyo, walang kasong bubunuin yan pagka hindi na po siya Pangulo. Bakit nagkaganon yung gobyerno niya? Napakarami pong sasagutin yan, mga tambay. Lalo-lalo po yung flood control at yung pondo ng bayan. Mayroon pang ginto. Mayroon pang Maharlika Investment Fund. Mayroon pang GSIS, PDIC, SSS, at PhilHealth. At may issue pa rin sa Lotto. May issue pa sa airport. At napakarami pang issue sa sinasabi pong budgeting.
Hindi po ba mga kababayan? Napakarami po sasagutin yan. At lalong-lalo po yung ginawa nila sa dating Pangulo, mga kababayan. Marami po yan sasagutin. At marami po yan ipagsusulit sa taong bayan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating pong kinumentuhan, ang hindi po pagtulog ni BBM, na hindi raw po siya makatulog. At syempre po, ang iniwan po na mga sa atin ng bagyo, ang iniwan pong pisala, mga kababayan, ay hangad po namin na makabangon po muli ang ating mga kababayan na naapektuhan po ng malakas na bagyo na si Juan, mga kababayan. At syempre po, hangad po natin at dalangin po natin na lahat po sana ng mga LGUs at syempre po ang gobyerno ay tumulong po sana at hindi po ito gipitin at pahirapan pa sa kalagayan nila. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin, mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you po. At yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay mawakasan na po ang masasama po na ginagawa po nila, lalo-lalo po ang nagpakasamang mga politiko sa ating bansa na puro pahirap po ang ibinigay sa atin. Sana po yung mawakasan na po ang mga pinagagawa po nila. At yung dasal po natin sa pamilya Duterte, mga tambay, na maingatan po ang kanilang pamilya, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan, at pakalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang dasal po natin sa ating pong buong sambahayanan at sa ating pong mga sarili na tayo rin po ay maingatan. At muli po mga tambay, tayo po ay ingat-ingat. Mag-ingat po tayo at konting tips po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.